Magandang araw po. This is Councilor Danny Dayang Hirang sa lungsod ng Davao. Ang ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. Pag-uusapan po natin ang kababago na latest opinion ng Commission on Audit tungkol po sa Department of Education under the leadership of former Secretary Sara Duterte. Dahil lang po ay nagiging controversial ito dahil sa daming batikos sa mga pangyayari or dyan sa Department of Education on fiscal management o pagpapatakbo ng opisina. Ngunit ito ay tinuldukan ng Commission on Audit na malinis po ang trabaho, ang records ng Department of Education at babanggitin natin ito mamaya. Now, ano ba talaga yung DepEd? Yung Department of Education, napakalaki. Ano po ang ilang empleyado nandyan? Ano kalawak, ano kalaki? Anywhere you go, ay merong school, mayroong mga eskwelahan, correct? And below that, merong school, may tao, mga teachers. Ang mga guro dyan ay umabot ng 800,000 employees. Yung nagtuturo sa buong Pilipinas. Yung 800,000, maaga pa yan, ay pupunta sa mga school, yung mga guro natin, tinuturuan yung ating mga anak. Now, meron ding mga non-teaching staff. Ibig sabihin, ito yung mga empleyado na hindi guro. Marami dito. So, all in all, abot ata ng 1.3 million ang mga empleyado ng government. Paano ginagamit yung pera ng Department of Education? Unang-una, merong procedure yan, yung auditing rules and procedure. Unang-una, galing sa DBM, Department of Budget of Management, yung mga circulars, kung paano i-release yung pera, at paano gagamitin yung pera, then paano nililist na ito sa Book of Accounts. Tandaan nyo, malaki masyado yung DepEd, ha? So, yung mga secretary dyan, like Secretary Sara Duterte, wala dyan. Hindi na yan nagpumiperma sa mga implementation ng project dyan sa mga regional, cities, superintendent, division, supervisors, and principal level. Malaki. At saka hindi na yan ang ginagawang trabaho ng secretary. So, in short, wala siyang involvement dyan sa mga pangyayari sa baba. Hindi mo bababantayan yan. Parang presidente ng Pilipinas yan. Lahat ng mga functionaries, ano nangyari doon sa customs, ano nangyari dito sa immigration. Hindi na binabantayan niya ng presidente. Responsibilidad yan ng mga nandyan, ng mga opisyal. So, in this case, yung paggamit ng pera ng DepEd ay nasa baba. Maybe nasa taas din, but merong mga undersecretary yan sa mga central office. Ngayon, pag ginamit yan, ano yung mga requirements dyan? Of course, purchase request. Ano yung PR? Tinatawag ng PR. Ito yung ililista mo. Ano yung mga gagamitin? Ano yung bibilhin? Then, saan nanggagaling itong PR or purchase request? Manggagaling yan sa listahan ng budget. Okay? Itong, let's say, purchase of books. Magkano ang budget yan dun sa DepEd? Yung budget yan ay nanggagaling sa Kongreso at sa Senado. Then, makikita may mga account number yan. Let's say 001, 002. Then, ibababa yan sa lahat ng regional level. Yung allocation. Region 1, magkano, minsan inahati-hati yan. Paano yan? Para pareha lahat. And or, depende sa pangangailangan ng region or probinsya. Then after ng purchase request, I think binibid na yan. Pagdating sa PR, i-announce yan, bidding. Then merong schedule ng bidding. Lahat ng supplier ay attend yan. Then, pagkatapos yan ay based sa bidding, auditing rules and procedure, i-announce nila kung sino nanalo. Then, you have time also to protest. Pagbibigyan din yung natalo ng magprotesta sa resulta ng bidding. Then, after nyan, papasok yung purchase order. Ito yung general practice sa disbursement ng government.
including local government units, kasi matagal din ako sa LGU. Then, yung purchase order, kung sino nanalo, ilalagay na yon kung saan kukunin, saan bibilhin. Then, nakalista yan. Quantity, anong klase, ganon. Then, magkano cost, resulta sa bidding. Hindi ka pwede mag-overprice dyan kasi may bidding na gagawin eh. At saka yung mga nag-participate, pwede ka mag-question. Then, i-deliver yan. Dadali sa tindahan. Pagdali sa tindahan, i-deliver yung binili, then i-inspectionin. Magkakaroon ng inspection yan. Then, pag makumplito ng inspection, may mga inspector yan, gagawa na yan ng accounting, gagawa na yung accounting ng order of payment. Babayaran na. Saan naka-address, kung sinong kumpanya, pay to check, ganon, pay to company XXX, then magkano ang total in payment of, so sa butcher, nakatas lahat yan. So in short, mataas na proseso. And karamihan dyan, hindi na makikita ng sekretary yan eh. Nasa taas yan eh. Policy yan. May cabinet meeting, maraming invitation. So, sinong tumitingin dyan? Dito ang pinakrusyal, yung Commission on Audit. Yung Commission on Audit is an independent body also. Ano itong mga independent body na sa Constitution? Civil Service Commission. Ito yung mga parang human resource or personnel ng buong gobyerno. Nandyan yan. Ito yung magsasabi magkano sweldo ng teacher, magkano sweldo ng sundalo, magkano sweldo ng direktor, yung job order. Ang trabaho niyan is Civil Service Commission. Ano pa? Commission on Election. Ito yung COMELEC. Ito yung nagpapatakbo ng election. Kaya under COMELEC control, yung let's say magulo, under COMELEC control yung election, sila yung lead, then i-enforce nila sa sundalo. So ang pinaka-boss dyan during election time, or election day, or election matters is the Commission on Election. Pag may protesta ka at pag natalo ka, pupunta ka sa COMELEC. Doon ang hearing. So, the decision ng COMELEC. Ano pa yung mga... Then ito, yung Commission on Audit. Yung Commission on Audit, ito yung what we call this. Ito na yung tumitingin ng mga purchase order kung tama o hindi. Then meron mga prinsipyo sila sinusunod dyan. Excessive ba? Sobra-sobra ba yung binili ng isang regional director or provincial director? Unconscionable ba? Yung parang hindi ba makonsensya na sa kadami-dami ang binili? Overpriced ba? Extravagant ba? Sobra-sobra ba? So, merong mga batayan ang Commission on Audit dyan. So, yung Commission on Audit, every big offices, merong tao sila dyan. Public Works, Department of Education, National Defense, Office of the President, Office of the Vice President. May mga Commission on Audit yan. At yan ang tumitingin. Pag may nakita, ipapaayos yung dokumento, i-verify nila either disallowance or ipapaayos. Then, i-clear nila yung mga entry. Pag na-okay na, ma-explain, malinis na, okay na yon. Then, gumagawa sila ng audit report. Yun. Ang tinatawag nila ata dyan, yung year-end audit report. Okay, so mag-a-audit sila dyan. Pag-audit dyan, maobserbahan yan. Dyan na papasok yung mga opinion, yung audit report. So, ano yung audit report ng DepEd? Para matuldukan na natin itong department, itong issue kay Sara na wala naman siyang ginawa. Napakalinis. Lahat naman istorya lang. Atat na ito, yung Vice President, ganito. Ito yung opinion ng sinabi ng Commission on Audit. Doon sa, at ito ay sinabi ni Senator Secretary Sani Angara, yung bago, noong September 10. Despite of this accounting deficiencies, siyempre sa laki niya, no? Every region, provinces, may mga kaunti-kaunti yung inaayos at responsibilidad ito ng mga nasa baba. But, sinabi ng Commission on Audit dito, the COA issued an unmodified opinion. Walang pagbabago, hindi inulit yung opinion. Indicating, pinapalabas nila,
that the Department of Education financial statement are free. Libre po are free from material misstatement. Walang misstatement na sinabi, walang ibig sabihin walang pagkakamali ng entry. Ibig sabihin, misstatement, wrong entry, misstatement, and comply with international standard. Sinunod yung international standard, yung sa auditing procedure, kasi very technical yan, accounting yan eh. And DepEd is holding regular, quarterly financial reconciliation. So, quarter yan, financial reconciliation. At saka nag-workshop yung DepEd with division and regional accountants. So, sa dami nga, sa laki ng, yun, nag-usap-usap sila ito at inaayos. So, in general, sinabi ng Commission Audit on their unmodified opinion that DepEd financial statement are free from material misstatement at comply with the international standard. And meron silang regular consultation, consensus. Ibig sabihin, tinitingnan nila yung paggagastos ng pera sa division at sa regional level. Ang nagsabi nito, ang Commission on Audit. So, yun po. In short, malinis yung DepEd, malinis yung administration ni Sara Duterte. Kaya nga, nag-resign na lang siya kasi ayaw na rin yung madamay dahil marami ding mga nakikialam. Because after the allocation of funds, responsibilidad yan sa implementation. Now, whether you like it or not, dahil nandiyan ka at ayaw mong makisali dyan sa mga problema at maraming gusto makialam, so the best thing that the Vice President will do is kayo na lang dyan. Ayaw pong madamay dyan. At ayaw niya yung gusto na mangyari. So, itutuloy ito. I'm very sure itutuloy ito ni Senator Angara. Yung legacy ni Sara Duterte. So in general, ganun kalinis ang pagpapatakbo ng ating Vice President at saka Secretary on Department of Education. Hanggat sa muli, this is Councilor Danny Dayanghirang, ang ganda ng Pilipinas. Malid po natin ito. God bless Philippines. Till next time. Maraming salamat po. A political analyst, Danny Dayanghirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking